Mga kwentong pambata. Mayamang asawa laban sa mahirap na asawa. Mahal. Ang lambing mo naman, mahal. Sana ganyan ka rin pag nasa loob ng bahay. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo, huwag sa harap ng mga kasambahay. Madam, siya po si Marta. Siya na po ang magluluto para sa inyo simula ngayon. Sige, susubukan ko siya ng isang buwan. Henry, saan ka pupunta? Kailangan mo ba talaga akong pigilan habang palabas ako? Saan pa ba ako pupunta? Sa trabaho. Hindi ba dapat isasama mo ako sa pamimili ngayon? Naaalala mo? Kakapamili lang natin noong isang linggo Para yan sa mga damit mo. Tsaka, nagbago na ang isip ko tungkol sa mga damit na binili natin. Hindi pala dapat kasing elegante ng akala ko. Alam mo namang pinaghihirapan kong kitain ng lahat ng perang ito. At alam mo ring, ako ang nagtitiis sa palagi mong pagkawala habang nakikipagplastikan ako sa mga asawa ng lahat ng business partners mo. Ha? Anong tinitingin-tingin mo sa mukha ko? Magtrabaho ka na! Opo, ma'am. Tara na. Oy, nakabalik ka na! Maaga kong natapos sa trabaho ngayon, kaya naisip kong ipaglutong pinakamamahal kong asawa. Eto. Tikman mo nga ito. O ano, kumusta? Hindi, masarap naman talaga. Masasarap siguro kung may asin. Ay nako, nakalimutan ko bang lagyan? Hindi mo nakakalimutang iparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga at lagi mo akong napapatawa. Oh, Diyos ko naman! Ang sama ng sabaw na to! Sinong nagluto nito? Ma'am, si Marta po. Isa po siyang pinakamahusay na kusinera sa buong baryo. Ito ang tinatawag mong masarap? Alisin mo nga ito sa harap ko! Kaya, ayun ang araw ko. Ikaw, kumusta ang araw mo? Yung mansyon! May sarili siyang kwarto para sa mga damit, sombrero at sapatos niya. Grabe! Ilang bahay na ang mapapatayo sa halaga ng kwartong yon. Oo nga, may mga taong parang nasa kanila ng lahat. Pero may napagtanto ako ngayon. Ano yun? Napakaswerte kong ikaw ang asawa ko. Aba, ngayon mo lang yan napagtanto? Ang pangit ng kortinang ito! Ipatanggal mo kaagad ito! At ganyan ka ba talaga maglinis? Nakakadiri! Hoy ikaw, ano yung dala mo? Tsaan niyo po, madam? Ay, nako! Sa itsura pa lang, alam ko nang napakasama ng lasa niyan! Alisin mo yan! Mark? Mark, anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang makita ang mukha mong gulat na gulat at saya na saya. Ikaw pala ang ipinatawag para ayusin ang hardin na to? Siyempre ako ang pinakamahusay na hardinero sa bayan. Oo naman, alam ko yan. Natutuwa akong makita ka rito. Ipatawag mo siya rito. Binabayaran ba kita para makipagkwentuhan sa kaupo mo katulong? Pasensya na po, madam. Asawa ko po si Mark. Nagulat lang po talaga ako na makita siya rito. Siya ang pinakamahusay na hardinero sa bayan. Tama na! Bumalik ka na sa trabaho mo! Magandang umaga at maligayang kaarawan. Ang gaganda ng mga ito! Ito lang nabili ko sa'yo. Binilang ko ang naipon natin. Kulang pa rin para mabili ang kalan na matagal mo nang kailangan. Hindi, ayos pa ang kalan. Mas kailangan mo ng bagong pala. Pero
aking kaarawan, aking kahilingan, okay? Kaya wala nang lungkot. Ngumiti ka. Hindi. Mamayang gabi, puntahan natin ang paborito nating lugar sa gubat. Ang tagal na nating hindi nakapunta doon. Oo, uuwi ako ng maaga. Ay nako, wala na ba talagang may alam ng responsibilidad sa bahay na to? Maligayang kaarawan, mahal, para sa'yo to. Oh, hindi! Huwag naman. Alam mo bang nagkakahalaga yan ng 10,000 libra? Hindi yan babagay sa isusuot kong damit mamayang gabi! Anong sinabi mo? Magmumukha akong sobrang pangit kapag sinuot ko to kasama ang kulay ube kong gown! Kailangan ko ng diamante! Diyos ko! Kailangan ko ng diamante! May mga diamante ka na. Pero nakita na ng lahat ang mga yon! Gusto mo bang magsuot ako ng lumang alahas sa mismong karawan ko? Wala ka talagang pakialam sa nararamdaman ko, no? Wala kang pagpapahalaga sa lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Hindi ako papayag na mapahiya dahil sa pagiging walang pakiramdam mo! Kung mahal mo talaga ako, tinanong mo muna sana ako bago mo binili to! Hay nako! Nasira ang karawan ko! Hindi ko na alam kung bakit pa ako nag-aabala. Bumalik ka rito! Kailangan ko ng 15,000 pera para sa bagong alahas! At ikaw? May granding handaan tayo mamayang gabi, kaya hindi ka uwi hanggat hindi lampas hating gabi. Maliwanag? Opo, madam. Nagsimulang mainggit ang mayamang asawa sa saya at pagmamahalan nila ni Martha at Mark. Paano nagagawa ng mga taong ganyan kahirap na maging napakasaya? Madam, may isang manlalakbay po sa labas na gustong makipagkita sa inyo. Sabi po niya. Ang sabi ko, taglay ko ang mahika ng mga lihim. Lahat ng katotohanan ay nabubunyag sa pamamagitan ng aking bato ng katotohanan. Katotohanan? Sino mang pagkalooban ng batong ito ay makikita ang tunay na katotohanan ng kanilang buhay na masasalamin sa lahat ng bagay sa kanilang paligid. Magkano? 100 libra. Paano nagagawa ng mga taong mahirap na maging masaya? Malalaman din natin. Itago mo ito sa bahay ninyo. Ito ay mahiwaga. Buti niyo po, madam. Pero, kunin mo. Magandang gabi, mahal. Ikaw? Oo, umuwi ka na? Ang aga mo naman. Oo, umalis kasi ang mayamang mag-asawa kaya hindi na ako kailangan magluto ngayong gabi. Anong tinatago mo? Ay, Mark? sana natapos ko muna bago mo nakita. Pero sige. Bagong kalan? Hindi bago. Luma yan. Inayos ko lang. Ito nang gagamitin mo. Hindi na ito uusok ng sobra gaya ng luma nating kalan. Pero, paano ang pala mo? Mas masaya akong naibigay ko to sa'yo. Maraming salamat. Hindi ko maintindihan ito. Ano yon? Ilang taon ko lang sinusubukang magpatubo ng puno ng mangga. Pero hindi talaga tumutubo. Alam ko. Ano naman ngayon? Tingnan mo. Wala ang punong manggang ito kagabi. Pero ngayon parang 2 taon na itong nakatanim. Ano? Ito ang epekto ng mahiwagang bato. Ano? Binigyan kayo ng bato ng puno ng mangga? Opo, sigurado akong ang batong dahilan. Akala ko ipapakita ng batong yun ang katotohanan. Kung paano
paano nagagawa ng mga taong mahirap na maging masaya? Ilan lang yan sa mga alahas ko. At ang mansyon na ito, mas mahal pa kaysa sa nakikita mo sa loob ng sandaang bahay. Pero hindi pa rin natatanggal ang ngiti sa mukha mo? Bakit? Hindi naman pala gumagana ang bato ng katotohanan. Gusto niyo bang kunin ulit ang bato, madam? Syempre. Oo, ibalik mo sa akin. Hindi ka man kasing ganda ng iba kong alahas, pero kailangan ko ang totoo. Ipakita mo sa akin ang katotohanan. Aba, kinakausap mo na ngayon ang mga alahas mo? Kailangan mong marinig ito. Sige na, mahuhuli na ako. Itago mo na lang ng mabuti ang mga gintong ito. Henry, alam mo ba kung gaano kagulo ang lahat dito sa bahay? Heto na naman tayo. Gumawa ka nga ng kapagi-pakinabang. Magluto ka, magbinta ka, maglibang ka, kahit ano. Wala ka talagang pakialam sa akin! Ha! Parang ikaw naman meron. Ano? Anong nangyayari? Marta, hindi ka ba napapagod? May paraan ang mga lalaki para gawing alipin ng mga misis nila para mapaniwalang pagmamahal yon. Hindi ganyan si Mark. Talaga? Ilang beses ba siyang nagluluto sa loob ng isang buwan? Isa? Dalawa? Samantalang ikaw ang nagluluto araw-araw pagkatapos mong pangmatrabaho dito. Tigilan mo na ang pagpapakalipin. Saan ka nang galing? Kanina ka pa dapat nakauwi. Ay! Inaya lang kasi ako ng mga kaibigan kong magsiga. Ang tagal na namin hindi magkakasama kaya sumama na rin ako. Hay, buti na lang hindi ako lumabas kasama ng mga kaibigan ko. Kung hindi, wala tayong hapunan ngayong gabi. Pasensya ka na. Anong ginagawa mo? Naghahanda ng hapunan. Sinabi ng gwardiya na pinagtrabaho ka ng maghapon. Wag kang magkunwaring may pakialam dahil lang nagluluto ka ng isa o dalawang beses sa isang buwan. Ano? Hindi mo talaga naiintindihan ano? Alam mo, bukas ako na lang ang maghahardin. Aba, napakahirap siguro magtanim ng mga bulaklak, di ba? Ikaw naman ang magluto at maglinis ng bahay bukas. Marta! Kailangan mong hukayin ng mas malalim. Malalim ang ugat ng mga damong ligaw na iyan. Nasaan ang mga binhi? Nasa kamalig doon. Pagkatapos, putulin naman natin ang damong ito. Diyos ko. Baka makatulong ang malamig na limonada. Mark? Hindi man ako mahusay magluto, pero pagdating sa isang baso ng limonada, kayang-kaya ko yan. Ay, nakakapagod pala talagang trabaho mo. Ganon din naman ang trabaho mo. Hindi naman dahil na hindi ka marunong maghardin o hindi ako marunong magluto, hindi lang talaga natin natutunan ng mga bagay na yan. Kaya turuan mo ako ng kaunti sa pagluluto at tuturuan naman kita sa pangunahing kaalaman sa paghahardin. Ay, pasensya na. Hindi, tama ka. Kailangan mo rin ng oras para makasama ang mga kaibigan mo at magkaroon ng pahinga sa trabaho. Dapat mas tumulong pa ako sa bahay para pareho tayong magkaroon ng libreng oras. Talaga? Oo, pasensya na. Hindi ko lang talaga naisip noon. Wala na nga sa kanilang mahiwagang bato. Hindi kailanman tungkol sa mahiwagang bato, madam. Ang bato ay salamin lamang ng katotohanan nasa puso ng mga tao. Kaguluhan at pagiging makasarili o pagmamahal at pagkakaisa. Ang pie na ito, ang bango parang... Parang gawa ko? Ang sarap. Ito'y napakasarap. Kumain ka lang.
Hindi ka ba uupot sa sabay kumain sa akin? Ang dami kong gustong ikwento sa'yo. Basta pagkatapos natin kumain, maglalakad tayo sa ilalim ng mga bituin. At pangako, hindi na ako magrereklamo. Gustong gusto ko yan. Tama ang silamangkero. Hindi kailanman tungkol sa mahiwagang bato.